Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa kawas. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan yun sa Ginoo. Nga kanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa tibok kalibutan. Ang atong S&S Media Ministry, Cagayan City, makigkaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong divine service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos, salamat sa imong mga manalagna. Nga ilang mga sinulat mao karon ang among pagatunan. Ug among nakita ang tanang mga katumanan sa tagna ug adunay mga dagkong leksyon sa kinabuhi nga among mapuupo sa mga nangaging panahon sa mga paghitabo. Andama kami ni ining nagakinapos nga kapanahonan nga magpabilin kami nga maliguon sa pag-alagad. O balang espiritu ikaw magapataliwala ka namo. Aron nga sa among pagtuon ikaw magapadanag sa among nahuna ug among masabtan ang tanan aron kami makapangandam gayud sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen. Magkaigsunan, matag karunugon niya, magpahinumdum ko kaninyo. Maghinahinay na ta og tipon o salapi tungod kay nagkinahanglan na gyud ta nga mopalita og bag-ong kamera. Kaya ang atong kamera karon daghang mga issues, mga errors. Di lang ninyo mahibaluan nga usahay dugay mi magkoma sa recording. Usahay take 2, take 3. Tungod kay naas tunga mag-error unya dili ma-save ang among na-record. Balik na pud sa uno. So please maginagmay ug madinag ko. Maginahinay na ta og tipon. Ang akong target mga kaigsunan magtipon tag salapi kutob sa Disyembre. Mo nang di nato ni biglaon. Kay bisag ginagmay basta matipon na siya makahimo na makapalitag kamera. So please igsoon, magasumbong ako kaninyo. Kung nga na ganit ay kamera, wa na nga atong ministry. Mag-usap ang yung tawa na matay gamit. So igsoon, hinay-hinay ta pagtipon, ha? Thank you. Karong nga kaigsunan, padayon tas pagtuon. Ato yung hinayon pagsiksik ang mga leksyon nga atong mapupo. Kaysa magkadagan, kita magbasa, murag pinadagan lang. Mga karong iksong pila na ni kabulan, napatas Daniel. Chapter 6 pag yun ta, mga kaigsunan. So din hita makasukad sa usa ka libro nga sinulat sa akong professor sa Old Testament, si Dr. Slavko Stefanovich. Siyang libro nga entitled Daniel, Wisdom to the Wise. Karon nga kaigsunan. Wadto ta sa Daniel chapter 6. Daniel chapter 6. Introduction and professional jealousy. Introduction and professional jealousy. Ang teksto mga kaigsunan atong makita sa Daniel 6 versikulo 3. Unya kining si Daniel nahimong inila sa tanan nga mga taas nga mga opisyalis o mga satraps. Kada satraps igsoon murag equivalent ana governor. Tungod sa iyang talagsaon nga espiritu nga naa kaniya. Gani ang hari nagplano nga siya pagahimon nga enkargado sa tibok nga ginharian. Nindot paminaw ni igsoon, di ba? Pero igsoon, adunay mga negatibo aning nga paghitabo.
Si Mahatma Gandhi. Bisan pa siya nga usa ka Hindu. Kanag yung diehard nga Hindu. Apan wide reader siya, gapamasa siya sa uban nga mga libro. Bisan pa sa Biblia iyang ginabasa. Usa kini siya ka abogado nga produkto sa Cambridge University. Dayon mga kaigsunan, ang iyang advokasya mao ang gitatawag passive resistor. Kanabang makigbatok sa paggobyerno apan dili pinagig kusog. Non-violent revolution. Siya mo'y leader sa India na sa kadugayan gyud napahawa ang British government nga mo'y nag-colonize sa tibok nga India sa daghang mga katuigan. Siya mo'y nagpasiugda sa gitawag passive resistor. Dili mo sukol sa away, pero dili mo tuman sa kagustuhan sa British government. Di na nato isaysay ang ilang kahimtang. Apan grabe ang pagdaog-daog sa mga Indian, mga kaigsunan sa India. So, kini siya igsoon, kanang non-violent resistance siya, musukol sa gobyerno pero dili pinagig kusog, dili pinagig gubat. Busag ipangutanan siya. Ikaw, Mahatma, kaya nagbasa magkag-Biblia, unsa may mong ikaingon sa libro ni Daniel, si ganin mituo siya labi na sa sinulat sa Kapitulo 6 sa Daniel. Og matod pa niya. Si Daniel, sumala sa Daniel Kapitulo 6, usa sa pinakadako nga passive resistors nga sukad-masukad, wala pa nahimugso. Karabang dili mo tuman, pero dili mo sukol. Dili makig-away. Atong itandi mga kaigsunan ang Daniel 3 o 6. Adunay panagkasama-sama. Ang ilang literary structure, ang mga pulong nga sinultian o ang tema. Ang Daniel Kapitulo 6, nagkabangga ang duha ka balaod nga dili mausab. Balaod sa Medo-Persia nga once may mong balaod di na ginausab. Apan adunay balaod sa Dios nga di pud mausab, nagkabangga sa Daniel Kapitulo 6. Ang istorya mahitungod ni Daniel sa pagtambog ngadto sa mga halwa o lungib sa mga leon, importante kayo ng mga kaigsunan. Tungod kay kung imong balikon pagtanaw ang Daniel Kapitulo 3, Shadrach, Meshach, Abednego mao'y gisugbas kalayo. Katingalahan, wag yung maisguti og asa si Daniel. Ugon niya mga kaigsunan, tuod kay wa man siya maapil sa Daniel Kapitulo 3 sa maong pagsugba sa kalayo, niya sa Daniel Kapitulo 6 naginusara siya, wa po siya kaubanan. Shadrach, Meshach, Abednego, wa po maapil. Siya ra mga kaigsunan magitambog dito sa mga leon. Biktima sa mga karaibal, apan ang Diyos nagpabarog kaniya. Ang kasinatian ni Daniel sumasama sa kasinatian ni Joseph, ni Esther, o ni Shadrach, Meshach, Abednego. Hinuno ang pinakapunto ni ining maong mga sugilanon. Dili nga ang kanunay ang Diyos magaluwas kanila diha
sa mga kalisdanan kung sila nagmatinumanos pag-alagad. Dili. Hinunua, sa diang masulayan na ang ilang mga kinaiya, makita diha nga ang Diyos dili dayon mo intervene diretso. Naapi kinaiya sa Diyos nga maghilom una siya sa pipila ka mga panahon. Ugo niya, piliun dayon sa Diyos sa higayong nga nagkakaigo nga iyang ipakita ang iyang presensya sa pagtabang sa mga gisakit nga iyang mga katawhan. Ang mga katawhan nga naa sa kalisdanan luwason man na sa milagro nga pamaagi o dili na mo importante. Parang pinaka-importante mo nga bisag unsa nga higayon sa dayag ug tago ang Dios nagatabang sa iyang mga katawhan sa iyang presensya taliwala sa ilang kalisdanan. Ang Daniel Kapitulo 6, walay pitsa nga kikatakdo kano sa may tabo. Apang gibanang-banan sa mga Bible scholars nga kini nahitabo ang Daniel Kapitulo 6 diha nga napukan ang ginaraya sa Babylonia niadtong tuig 538 BC. Sa panahon igsuon nga grabe nga pagkagamhanan ang Medo-Persia. Nga mo'y nagkontrolar sa kalibutan ni adtong panahon. Pinakadako nga imperyo. Gikan sa Egypto paingon sa India. Una-una ala na kung sa kalapad ang iyang ginarian. Ang gamay nga ginarian sa Huda. Gihimong probinsya sa Medo-Persia. So karon igsoon probinsya ang Huda. Si Cyrus nga mao ang nagpasiugda mga kaigsunan sa Medo-Persia. Naihan siya nga usa ka emperador nga dili kayo magluto sa lain-lain nga mga pagtulunan. Ang iyang palisiya mao kung unsang balaod niya na nga dapit nga iyang nadaog, padayon mo sa inyong relihiyon. O sa balaod ninyo nga lokal, padayon ka mo diha, basta magbayad lang mo sa buhis sa Medo-Persia. Ang mga scholars na gatuo, ng Daniel Kapitulo 6 na hitabo sa Babylonia nga syudad. Apan dunay mga Bible scholars nga nagatuo nga kini Daniel chapter 6 na hitabo dito sa Susa or Susan nga mo'y kapital sa Medo-Persia na empire. Apan dili ang dapit ang importante kung di sa akin na mahitabo. Ang pinaka-importante mga kaigsunan mo, ang gahom sa Diyos nga gipadayag sa pagluwas sa iyang mga sulgoon. Niadtong panahon na paghitabo sa Daniel Kapitulo 6, si Daniel tigulang na in taon, 85 na ang panuigon. Sa diha nga nahitabo kining Daniel Kapitulo 6. Tingali ang kinimo ni Daniel. Ginapaluyuhan sa sinulat ni manalag ni Isaiah 43:11-13. Ang iyang kinabuhi murag na umol diha nini. Labi na nga siya gitugyan dito sa lungib sa mga leon. Tanawan sinulat ni Isaiah. Ako mo ang Ginoo. Wala laing gawas kanako nga manluluwas. Versikulo 2. Og akong gideklarar og magaluwas og magaproklamar nga wa na laing Dios sa inyong taliwala ug kamo mo'y akong mga saksi. Nag-ingon ang Ginoo, ako mo ang inyong Dios. Isaiah 43:12. Versikulo 13. Busa, ako mao siya, wanay lain nga magaluwas kaninyo gikan sa akong kamot. Kaya kung unsa ang akong gihimo, di ko na mabakwi.
Isaiah 43:13. Ano ang skeleton or outline sa Daniel chapter 6? Verses 1 to 9, nagahisgot sa mga satraps, probinsya. Unya na dia ang decree sa kamatayon. Verses 10 to 18, mo pag-aristo, pag-sentensya, ay hulog siya ngadto sa mga leon. Versikulo 19, payon sa 22, mo pagluwas kang Daniel. Versikulo 23, 24, mo ang pag-release kang Daniel. Apan ang iyang magsusumbong, mo'y gipuli dito sa mga leon. Verses 25 to 28, naghimog decree ang hari nga wa na maghilabot kang Daniel. Og siya mo'y giisip nga pinakamaayo nga gobernador sa ilang ginharian. Ang kapitulo 6 igsoon nagsugod o nagtapos nga si Daniel nag-alagad sa korte sa Medo-Persia. Ang pag-aristo, pagsentensya kaniya, may equivalent din nga inay siya mo'y makaon sa leon, ang gipuli pagpakaon ang iyang mga kaaway. Sa tunga-tunga sa mga sugilanon, nga si Daniel giluwas, adunay decree mga kaigsuunan nga gipuli nga kung kinsang magpasipala sa Dios ni Daniel, way ko kaluoy mahiagom sa kamatayon. Si Daniel mga kaigsuunan, talagsaon nga kinayang batasan. Ang iyang taas nga posisyon nga gihatag sa hari, mo'y tulay gikan sa chapter 6 hangtod ngadto sa katapusan nga mga kapitulo. Nakita sa mga tao nga si Daniel talagsaon kaayo og kinaiyag batasan og kaalam. Mong emperador nagauna-una nga siya mo'y second in rank sa gahom sa tibok imperyo. Ang kinayog batasan ni Daniel, dili kini bag-o kanato nga nagbasa. Kay mubalik ta dito igsoon sa Kapitulo 2. Sinibukadnesar miila kang Daniel nga taong maalam. Ug sa Daniel Kapitulo 5, ang rina nga inahan ni Belsasar niila kang Daniel nga maalam nga tao. Ang isyu na ini mga kaigsunan mo, kay tulumot na sila ng mga dagkong opisyalis sa hari. Sa kanilang tulong, usaray dili taga Medo-Persia o taga Babylonia. Usara. Si Daniel. O, interesante kayo, nga sa Daniel 6, mga kaigsunan, ang iyang pangalan kanunay Daniel, Dili na Belteshazzar, mga kaigsunan. Kay Belteshazzar, pangalan katunga Babylonian. Apan ang pangalan Daniel nagpasabot nga siya bihag gikan sa Hudiya. Apan igsoon ni ang bantayan na nato. Ang kalampusan sa mga Hudiyo ng mga bihag, nahimong katarungan sa mga taong adunay pagsilos. Maghisgo ta karon sa gitawag professional jealousy. Ako rin ang i-define unsang professional jealousy. Mga bakak nga akusasyon nga nagbabag sa pagsimba o pag-ampo ni Daniel, mo'y gibuhat ng mga tao nga nagsilos kaniya. Ang Daniel Kapitulo 3 o Daniel Kapitulo 6, nagahisgot kini sa matinumanon nga mga anak sa Diyos.
Shadrach, Meshach, Abednego sa chapter 3, nasugba sila sa kalayo. Resulta sa professional jealousy. Karon si Daniel igatambog ngadto sa mga leon. Resulta gyapon sa professional jealousy. Igsoon dinhi niining panagtagbo sa chapter 3 o chapter 6 nagkabangga ang balaod sa hari nga dili mausab o ang balaod sa Dios usab nga dili mausab. Busa ang mga tumutuo na ipit sa tunga mga kaigsunan. Mao nga sila gisilutan. Apan sama sa chapter 3 may intervene ang Diyos. Sa chapter 6, igsoon, may intervene gihapon ang Diyos. Giluwas sila gikan sa kamot sa mga kaaway. Ano ang panagkasama-sama sa Daniel 3 o 6? Sa Daniel 3, 2 o 3, o Daniel 6 o 7, naguna ang listahan sa mga opisyalis, mga dagkong mga tao, gobernador o gubampa, na adya sa mga bersikulo. Ugo niya ang Daniel 3:12 o Daniel 6:13, nagingon ni ay Hudiyo, nga wa gyud magtagad sa imong balaod. Chapter 3, verse 9. Chapter 6, verse 13. Sa diya nga was sila muyukbo ug mutuman sa hari. Ang decree dayon nagyon, I decree, ako nagsugo, ang hari mo'y nagingon. Og ang chapter 3 verses 1 to 6, chapter 6 verses 1 to 8, may order, may tungod sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Ang chapter 5, chapter 3 verses 16 to 18, o chapter 6 verses 10 to 12, ang mga katawan sa Diyos ng mga Hudyo, wala mutuman sa order sa mga hari. Unya igsoon, ang Daniel 3, 9 to 23, Daniel 6, 15 to 17, gisintensyahan ang mga katawan sa Diyos nga patyon. Apan ang matinumanon nga mga katawan sa Diyos, chapter 3 verses 24 to 27, chapter 6 verses 19 to 24, ginuwa sila. Ug unya ang hari. Ang hari sa Daniel 3 ug hari sa Daniel 6, pulo sila naghinulsol sa ilang nabuhat. O ang Daniel 3:28 o Daniel 6:26-27, ang mga hari nini mga kapitulo, sa diya nga giluwas ang mga Hudyo, nag-awit sila para sa Ginoo. Mao na ang gitawag parallelism o Daniel 3 o Daniel 6. Ugon niya mga kaigsunan, sa naluwas na ang mga Hudyo, ang hari sa Daniel 3 o Daniel 6 mga kaigsunan, nag-decree nga way maghilabot sa Diyos na ining mga Hudyo. Karon iso na akong i-define unsa ang gitawag professional jealousy. Ang definition mo ni, kadaghanan mo gula kining professional jealousy kung ang usa nagabati nga adunay hadlang niya, adunay nakababag niya, adunay sa kahadlok nga kining iyang kaubanan mo na makababag siyang promosyon. O niya ang professional jealousy, kanang masina ka ng imong kaubanan na promote. Ha? Ang imong kaubanan nilampos. Ang imong kaubanan mo'y naila kay kanimo.
Panigso na akong gibutangan ang pula. Professional jealousy mabot kung aduna ikaw rapid advancement. Kanang dali bitaw ka mo promote. Bago pa kastrabaho, promoted ka, ay igsoon. Magbantay mo. Kamong paspas ang inyong promotion. Magbantay mo. Kay kamoy mo'y sintro sa professional jealousy. Karon igsoon, doon na plano kung saan pagpukan kang Daniel. Nakita mo yun sa mga tao na si Daniel masaligan. Hibalunin niya ang iyang mga kaaway. Busa aron dili makababag sa ilang promosyon nangitag pamagi. Napaggangon si Daniel sa iyang masimbahon siya ang Diyos. Gigo siya sa iyang relihiyon. Sama sa Daniel 3. Ang mga kaldiyan, mga kaigsunan, dalira ni sumbong kang Nebukadnesar. Sinurhari, doon ay mga Hudyo, Sadrak, Misak, Abednego, Gyud, muhapa sa pagsimba sa bulawan na estatwa. Ikson, ang kanunay maagian sa mga katawhan sa Diyos. Ang central issue, worship. Sama ka Mordecai, di masya muyukbok kang Haman or Haman. Sentro gihapon ang pagsimba, mga kaigsunan. Ang Daniel 6, ang mga taga-Medo Persia nga kaubanan Daniel nga mga opisyalis, supak nga siya ma-promote. Imagine, ulipon nga Hudyo niya ma-promote, pareha na sila granggo. Busa ng nita igsoon. Nga kanang balaod ni Daniel nga gibantayan sa iya niya. Balaod siya Diyos nga dili mausab. Ipabangga ang balaod sa Medo Persia nga di pud mausab. Busa may ato ang delegasyon sa madagkong tao sa Medo Persia. Kaaway ni Daniel. Depressure nila si Darius. Arong pagpakita nga wa sila daotan nga tuyo, matinahuron nga ilang giyukbuan si Hari Darius. Busa sa Daniel 6:6, ang matag-as ng mga opisyalis, mga gobernador, nagkasabot nga mato sa Hari Umingon, O Hari Darius, mabuhi ka sa ulay katapusan. Grabe igsoon, matinahuron. Apaduna na sila'y giandam nga balaod. Nga mo'y magbuot sa tao sa ilang pag-ampo sa publiko o sa pribado. Sa tibok imperyo, sa mubulang ka panahon. Sa Daniel 3, ang mga kaldian, igura mo report. Sinurare, Sadrak, Misak, Abednego, huwag yun mo yukbo. Wala gi-pressure ang hari. Apan lahi din sa Daniel chapter 6. Gi-pressure ang hari. Sinurare ang balaod. So ni Edson, ang tanang tag-as ng opisyalis sa ginarian sa mga probinsya, magtatambag mga gobernador, nagkauyon, nga moadto sila sa hari. Kaya papirmahan ang balaod nga bisag kinsa nga mag-ampo sa bisag unsa nga Diyos o sa tao gawa sa hari sulod sa 30 ka mga adlaw. May regulation igsoon. Itambog sila sa mga leon. Nganong man nga within 30 days raman ang mga balaod. Ano yung igsoon? Kinigsoon. Pasumangil ni ining kaaway ni David. Ano Daniel?
nga bago pa man nailog ang Babylonia, nagkagulian pa ang mga tao sa sistema sa ilang pagsimba. May Diyos-Diyos sa Babylonia, may Diyos-Diyos usab diri sa Medo-Persia, may Diyos usab sa Juda. Busa, within 30 days, di isa mo mag-ampog lain. Ayaw sa kawa pa ni mahusay. Ang hari ra sa Medo-Persia mo'y atong ampuan. Ang mga tao na hibalo, nga once per month sa hari among balaod, kini nga balaod sa Medo-Persia, walay makaribukar ni anak. Besan ang hari. Busa nagingon ang mga kaaway ni Daniel. Karon Senyor Hari, nga dokumento nga imo nang gipirmahan. O guanay makausap ni ini, sumala sa balaod sa Medo-Persia, walay makaribukar nini, basta imong mapirmahan. Bos sa mga kaigsunan, si Hari Darius, pirmahan among decree. Gawailain si Bahon si Ragyod within 30 days. Ang target nila si Daniel. Tanaw ra igsoon unsa kalig-on ang balaod sa Medo-Persia. Literon sa nga gitugutan ang mga Israelhanon nga muulis sa Jerusalem. Og may decree sa hari nga tukuron pag-usab ang templo. May balaod dito og 15 mo contribute nga mga gagmay ginarian. Nag-decree ang hari nga wag yung mag-usab nining akong decree sa pagtukod sa templo. Kaya bisag kinsa nga mubabag sa plano sa pagtukod sa templo, hulboton ang kahoy sa mong balay o datuga ng mong tao o maguno mong balay. O bisag kinsa nga magpasipala na yung akong decree aron tukuron ang balay sa Dios sa mga Israelhanon, siya pag-aabugon sa Dios kung siya hari man sa gagmay nga mga ginharian. O ganyan panimalay pagagunubon. Kay kining balay sa Dios sa Jerusalem pagatukuron. Unsay gingon dinhi sa last. Ako si Darius nga nag-decree. Himuon gayud sa matinud-anon ang akong gisulat. Ipadayag lang na ko nga once mapirmahan sa hari, di na mayroon. Balik ta. Karon igsoon ang kinabuhi ni Daniel. Ang nagkontrol sa iyang pag-ampo ang balaod sa Diyos nga di mausap. Igsoon, sa atong kinabuhi, wato sa practical application. I-apply nato sa ato karon. Sa atong kinabuhi, kita ginalibutan sa mga tao nga di malipay kung kita mutubo sa trabaho. Kung kita ma-promote sa trabaho. Kung kita mo arang-arang sa atong kinabuhi. Daghang mga tao nga di malipay nato, mga kaigsunan. Busa mo guha ang mga bakat ng mga akusasyon. Ug ang kasagaran nga gamiton ini mao. Bakat nga akusasyon tungod kay ang nagpaluyo na jealousy, mga kaigsunan. Pagsilos, kaibog, mga kaigsunan. Igsoon, sa practical application sa ato karon, ako mag-ingon kaninyo. Direktahan ka muna kong sulti. Ang professional jealousy dili kini limitado sa secular nga trabaho. Kanang trabaho sa gobyerno, trabaho sa kumpanya, dili na limitado nga diha ang professional jealousy. Oy, professional jealousy bisan sa sulod sa ato nga buhatan. Professional jealousy bisan sa sulod sa atong iglesia. Na ay professional jealousy. Munigar gani mo nga wala
Daghan atang parisyo ani mga kaigsunan. Di mo na malibot. Ang kumon kayo nga makita nato unsa ang professional ni jealousy kanang maatol sa constituency meeting nga mag-elect og mga opisyalis og mga directors. Diha gyud ni mugula. Sa diha nga madala ang imong ngalan sa nominating committee nga inominate ka. Diha na mugula ang mga negatibo nga mga komentaryo. Diha na. Unyang nakalisod, kay kung nai-issue nimo kay ginominate ka, di ka makatubag. Dili katawagon sa komite nga, Brother so-and-so, Pastor so-and-so, dali ragod, tubaga ragod, dili. Pistahan ka dito sa nominating committee, di ka makatubag sa issue, mga kaigsunan. Mo na'y pait. O matingala ka, nga kung kini mga magsuon sa pag-alagad, ngano nga manitambagi kining tawhana sa wala pa ang nominating committee? Ganong diamang giladlad ang tanang mga isyu sa panahon sa nominating committee? Kung sundon yun nato ang balaang kasulatan, kung saan na to pagtagad ang mga tao nga dunay mga sayop nga nangabuhat, atong rebihon ang Mateo 18. Mga kaigsunan. I-review na ito. Abi ni mo ang luoy kayo, kanan sa nominating committee. Kaya bisag sa issue din, pistahan ka diya. Surety lang kung naay nasayod sa issue, kay mo dipisan ni mo, ugway nasayod. Goodbye ka. Mas maayo ng realistic nga illustration igsoon. Wala tayo lipod-lipod. Usa ka pa na ang akong ngalan nadala sa nominating committee sa taas nga pangatungdanan. O diinan ko sa chairman, presidente sa division nga, Pastor, ginominate mo ngalan. Saman mo dawat ka ani, kung sa ihatag sa ako nang dawaton. Sige. Hulat lang ugma kay ato na ning basahon dito sa sa body ang imong alam for approval. Kami na ni Sisrano sa lipod-lipod nalipay mi. Taas ka katungdanan nalipay mi. Nga ni kumpiyansa o ni piyal ka namo ang nominating committee. Pagkabuntag igsoon. Paingon ako ngadto sa session hall. Gisugat man ko sa presidente sa division. Pastor, di sana tumabasa imong ngalan. Nga naman. Paminaro ko mo igsoon. Paaron ninyo ako masabtan unsa kangilad kining professional jealousy. Pastor, matud pa sa presidente sa division. Kaganihang kadlawon sa alas 4 kadlawon. May pundok sa mga tao nga miadto sa akong kwarto nga gipuy-an sa guest room. Kay nagkuplin batok nimo. Nga aduna ka kano'y kwarta nga nadispal ko. Giingnan ako ang presidente sabi, unya pastor, unya sa may mo plano. Di sana ako ni basaw ni mong ngalan sa kwan kay subject pa ni nga aduna na complain. So, sige. Sir, di ba kung ma-approve na sa nominating committee dadon dito sa body, dahil ang objection dito erase sa body, dahil mo ingon dahil ng chairman, okay, ang imong objection, mag-ubanta dito sa committee. Siya di na lang ta. Diretso lang. Kung pwede nga makasulod ko, aron makadipinsa ko, asa ng kwarta nga akong gidispal ko. Kay sukad ba sukad? Wa man gid ni mahitabo sa akong kinabuhi. Sa tanang gidumtan ako igsoon kanang korupsyon. Estudyante pa ko, nakig-away na ko batok sa korupsyon. Isa ayaw na lang. Munang giyon ako, pait kayo. Once may issue ni mo, pistahan ka. Mayo na lang, kay dunay na kay balo.
Kaya gingon dito ko na sa commission, sa presidente pa ko, nang hilubot kong kwarta. Maay na lang kay, doon na members committee gikan sa mga mission na gawa, man min ka, balo ana. Wa may issue ingon ana, di sa mga namunita na. So pagbutar, landslide ko, pero ang ako lang punto mo ni. Kung naisayop sa inyong isig katao, nganong hulaton man yun ninyo sa nominating committee? Nganong di man ninyo tumanon ang tambag sa Mateo Kapitulo 18? Ha? Kung ang imong igsuon na kasalabatok nimo, moadto ikaw, gisultiyo ang siya sayop. Ikaw lang og siya. O kung maminaw siya, nadaog nimo siya. Versikulo 16. Apag kung di maminaw, magdala kag usa og duha ka mga testigos og tambagan siya. Ipakita ang mga ebidensya. Apang kung di pagod maminaw, nanuna padrado nimo sa church board. Ngano man nga magulat man tag 5 ka tuig, balon-baluno na to ang issue sa isig katao. Kay magulata sa nominating committee, una na to i-complain. Igsoon, karang butangan mo rin maka-impyerno na to. Kay wa na to tumana ang Mateo Kapitulo 18. Nganong ulaton man yun ang nominating committee? Kung naa kay complain, sulti Mateo 18, mo yatong tumanon mga kaigsunan. Professional jealousy mga kaigsunan. Kung ako mag-isko to professional jealousy, buhi ko nga testigos mga kaigsunan. Ugon niya, kung di gyud sa motor sa gingon, isipa siya nga usa ka hintil, maniningil sa buhis. Apan dili po ti pasabot igsoon nga unsa. Nga di na mo siya tagdon, no? Buti pasabot, kining tawhana kay di man maminaw, kung madisiplina sa iglesia, tagdon siya nga murag hintil nga wa mahibalo sa atong doktrina. So agakon siya, higugmaon siya, giyahan siya sama sa hintil nga wa siya makasabot. Di tabago sa dahil na total nahibalo naman no mga kaigso. Tagdon na to siya mga kaigso. Mapait kini nga kasinatian sa atong iglesia. Bisan sa level sa lokal na iglesia. Tanawan ninyo, sa nominating committee sa inyong lokal ng iglesia, di ba, muguwa ang negatibo nga mga comments sa usa ka tawo kay nominate. Nganong amanda na tambagi. So, makaguba sa kinabuhi sa tao kung di ka hugot ang imong pag-alagad sa atong Ginoo. Karon mo adto tayo sa secular. Wala pa ko ng pastor, salesman ko sa usa ka pharmaceutical company. Gibuhat lang ko ang tanan so. Di ko mo trabaho sa baro pero ang akong sales maayo kayo. Gaon ako. Igsoon, ako magayong kaninyo. Aron niyo masabtan unsa kanilad kining professional jealousy. Wala pa'y tuig sa kumpanya na promote na ko as sales supervisor. Can you imagine that? Sales supervisor. O ang akong service na ito, Land Cruiser. Igo lang ko nakalibot sa akong trabaho sa Mindanao. Kaya mo may akong territory. Pagbalik na ako sa opisina, gitawag ko sa manager. Mendel, may atong problema. Kung saban, sir, na-demoralize ang imong mga kaubanan sa trabaho. Daghang nagbagulbol. Nga sila pertinang dugayas trabaho ng kumpanya. Nalabyan lang kuno sila sa imo nga ikaw. Wapay tuig na sales supervisor na ka. Pero mo mga kaigsunan sa akong ibot, sir, tungod alang sa kaayos kumpanya, isurrender na ko ang akong pagka-sales supervisor. Karon dayon, sir. Niya, iuli na ko ang Yahweh sa Land Cruiser. Pagpili mo. Iyon na Wendell, kaya na ni mo buhaton? Oo, sir. O niya, mubalik ka pagka-salesman, basig. Di na ka maninuno, sir. Di na maka-apekto sa ako.
ihatag na sa taong interesado. Kaya kumubalik kong salesman. Ikso, nagkaingong ko manager, talagsaong ka nga pagkatao. Huwa pa ko magkakitao nga, ang taas nga posisyon, ihatag na to sa uban. Iko, sir, wala problema. Tungod og alans kaayuhan sa atong kumpanya. Kung nagkagubot ang akong mga kaubanan sa trabaho, okay. Manaog ko pagka-salesman. Pero akong isaan yung bastabang sa akong Ginoo. Ang akong efficiency pagka-salesman, akong i-maintain. Igsoon, ibalik ko pagka-salesman, apang kanunay gapon kong nag-una, igsoon, wa mapiktuhi. Diniimong makita ang akong example. Sa secular nga trabaho, mas grabe ang professional jealousy. Sa ato igsoon sa sulod sa iglesia, lokal nga iglesia na ay professional jealousy diha. Sa constituency meeting na ay professional jealousy diha na. Kung di na ako nahisgutan, kinsamay mo hisgot nini. Ihunong na ni nato mga kaigsunan ng tao. Makaluluoy kaayo ang pangalan nga ginuminate dahil doon ay issue batok niya. Di rabagyod tawagon sa nominating committee nga ipatubag sama sa ako, ipatawag ba ko? No. Niingon ko, sir, pwede ba nga musulod ko diya kay ako ng tubugan ko, wag yung kuing taong mangawat og kwarta. Ayaw na lang. Tanaw rin so. Pistahan ka dito. Hunongon na ni nato professional jealousy. Mao na yung nakapadala kang Daniel ngadto sa lungib sa mga leon. Professional jealousy. Nag-iwan ang usa ka kinutlo. Trabaho kini sa unod. Kung ikaw masubo sa kadaugan o kalampusan sa ubang mga tao, apang kung malipay ka sa kalampusan sa uban, makapalig uni sa imong pag-alagat. Mga kaigsunan, ang teksto sa balang kasulatan, Roma 12:15 na giyon. Malipay kamo kaubanan sa mga tao nga nalipay. Masubo kamo kauban sa mga taong nangasubo. Buti pasabot, kung milampos ang inyong kaubanan, malipay kita nga sila nilampos. Kung na-promote sila, malipay kita nga na-promote sila. Kung nalabyan kita, okay lang mga kaigsunan. Hunungon nato ning professional jealousy sa sulod sa atong iglesia. Sa katapusan, gusto na ko ibilin kaninyo kining nga kinutlo. Don't live your life in competition with anyone. Ayaw nimo gamita ang imong kinabuhi nga makigkompetensya ka sa uban. Ayaw. Duko lang trabaho giimo. Himo alang unsa ang katungdanan. Buhata lang unsa mayo alang kanimo. Ayaw pagkikompetensya sa uban. Ang Diyos ray mo palo na kanimo. So, ang leksyon nga nag-una sa Daniel Kapitulo 6, professional jealousy. Mo'y nakabanlod kang Daniel sa lungib sa mga leon. Hunungon na to ang professional jealousy. Pasag dahil lang ang kalibutan. Pasag dahil lang sekular nga trabaho. Bahalag mga tuwad, baliskad mo na sa inyong professional jealousy. Apan hunungon na nato ang professional jealousy sa sulod sa atong iglesia, sa lokal na iglesia, sa opisina, sa nominating committee, sa constituency meeting. Hunong na niya ito. Magampo kita sa pagtapos. Gamhanan na Diyos. Pagkadakog leksyon na among nakuha sa hitabo sa kinabuhi ni Daniel. Pagkangilad nining professional jealousy. Muguba sa kaugmaon sa ubang tao. Muguba sa kadungganan sa ubang tao. O Diyos, tabangi kami na mahunong na ang professional jealousy sa sulod sa among iglesia. Sa unsa nga level lokal nga iglesia paingon sa mga opisina. Biyaan na namo ang kasina sa among isikataw. Magabuhat kami dili pagkompetensya sa uban. Apan magabuhat kami sa pagpahimuot kanimo. Kining tanan among pagadawaton
sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano, ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.